Mr. Blanco, yun na po yung mga gamit ng pasyente. Okay. Kung saan nalagay niya? Unstable pa po, pero ginagawa na po namin ang lahat. Excuse me po. Salamat. Mara. Kailan ka ba matuto? Ang bawat kasalanan ay may karampatang parusa. Pero paulit-ulit kang nagkakasala. Hindi na po ulit. Hindi na po. Yan din yung sinabi mo nung huli. Tapusin mo na yan. Bad memories. Alam mo, sabi ng karamihan, yung pagdadasal daw it brings back bad memories. Kasi nga naman, kadalasan yung mga tao, humihingi ng tulong kapag nagdadasal, imbis na nagpapasalamat. I'm sorry for disturbing you while you're praying, Agent Blanco. Tagal na ako di nagdadasal, Dok. Hindi na magiging totoo yung panalangin ko eh. At kung may Diyos man,
Malamang parusahan lang ako nun. Dahil ginagago ko siya. Ikaw to, iniwala ka pa sa Diyos. Being a criminal psychologist, alam mo, I can say I've seen it all. I've seen how cruel people can become. Parang mas may sense pa nga maniwala na wala nang talagang Diyos eh. Mas madali pang mag-isa. Dito, sa mundong punong-puno naman ng trahedya. So hindi ka naniniwala. Naniniwala ako na there's some greater power out there na mas makapangyarihan sa atin. Pero mas okay naman yan kaysa wala. Alam mo, mas may sense, Doc, na itong mundo na to, hindi Diyos ang gumawa eh, kundi ang Diablo. Kinang-kinang yan. Agent Blanco, Dr. Duman. Doc, Maswerte si Miss Moneda. Ilang muscle injuries ang tinanggap niya. Pero luckily, hindi nadama yung major organs niya. Pahinga lang kailangan. No alcohol and cigarettes. Excuse me. thank you, Doc. Ako. Abel, Para hindi ka pa pwede mamatay. Hindi mo pa oras. Matindi ang nag-aantay sa'yo. Kaya maghanda ka. Pero itong tatandaan mo, lagi mo akong kasama. At babantayan kita. Abel. Mara, nakaswero ka. Dehydrated ka. Don't try to talk. Pinayos ko na yung sick leave mo, Moneda. Don't worry. You'll be fine, alright? I talked to your doctor. O, paano? Mauuna muna ako, ha? Marami pa akong gagawin sa opisina. Blanco, ikaw bahala dito kay Moneda, ha? Yes, ma'am. Huwag mo bibigyan ng stress. Ako? Wala. Wala pa nga akong ginagawa. Wala. You rest, ha? Okay? Oh, tignan mo to. Kinang-ina. Sariwa pa yung sugat mo. Huwag kang gumalaw. Kasang ulo ng babaeng to. Kailangan ko tuwagan si Aling Ludi. Kukuha namin. Okay na yun. Relax ka lang. Nakakuha na ako. Paano ka nakapasok ng bahay ko? Dinistrong ako yung pinto mo. Paano ka namili ng damit ko? Hinablot ko na yung kung ano nakita ko dun. Ito Ang dami ko nakuha. Ito Sharon! Grab! Oh, Bastos ka, ha? nakareact naman to. Parang wala pa nangyayari sa atin. Ito pa. Moneda. Paki-explain lang. Pakipaliwanag. Ito. Handa ka na bang paliwanag na Moneda? Lulus. Nakakali dito. Kailangan ko pa rin. Mukhang importante ito sa'yo. Kaya tatabi ko muna. Kung ano man yung dahilan mo. At di mo sinabi sa akin kung ba't mo tinatago yan. Mag-ready ka na. Kausapin mo nila ako, ha?
nadaan ang kaso ni Pablo Cordero, ilang linggo lang ang nakakalipas. Isang magaling na guro at artist. Pero dahil sa droga, pinatay niya ang kalibin niya. Napatay din siya ng isang NBI agent na nakatira rin sa subdivision na yun. Pero panandali ang mahihintong investigasyon ni Cordero dahil sa pagkakasangkot nila sa extortion scandal. Nasuspindi kaninang umaga ang buong investigation team na may hawak ng kaso ni Pablo. Oh my God! There's something going on between the two of you. Huh? Umamin kayo. Did you guys do it here? Ano ibig mo sabihin, Judy? Oh my God. Blanco, I can't believe you. Ang sinabi ko sa'yo, tulungan mo siyang gumaling. Huwag yung paligayahin. Dahil matatanda na kayo eh. And what you do on your own time is actually none of my business nor my concern. Walang nangyari. Ito, discharge papers mo. Sige na, pakita nila lang sa lobby yan. By the way, Blanco, I heard ikaw na nga hawak ng kaso ni Pablo Cordero. Congrats! Thank you, Doc. Thank you, Doc. See you around. So, ikaw na yung hawak ng kaso niya? Oo, inasayan ako. Mara, alam ko, medyo maaga pa ito kasi sa ospital pa tayo. Pero gusto ko sana kunin ka para sa kaso ni Pablo Cordero. Alam ko na napatay mo na siya. Pero sa tingin ko, meron pa talaga mas malalim na nangyayari dito eh. At sa tingin ko, magiging malaking tulong ka sa kaso na ito. Oo mo na. Naminis Naminis ko na yung bahay mo kasi mamiss ako mainip eh. Ay, mukhang nawawala na yung epekto ng morphine. Ito, pwede na to. Ay, bawal yan, bawal yan. Ano ka ba? Bawal yan. Sabi ni Doc, bawal ka muna ng alak, agad basa pa yung sugat mo. Seryoso? Sige, ka lang. Gayos lang ako. Sarap ba? Hindi. Hindi ko tumatatang. Bro. Kung mo kasama yung lasa? Hindi. Hindi ko matatanggap na mas marunong siyang magluto kaysa sa akin. Kaya pala, ano to? Binasa ko yan, ang daming mga nakasulat na hindi ko naintindihan. Kaya pala, dala mo to nung nakikwento mo si Pablo. Wala yan. May sentimental value lang yan sa akin. Oo. Bawal nga yan, sabi ni Doc. Ano ba? Ano bang problema mo? Basta-basta ka lang pumapasok dito sa bahay ko. Linisin mo bahay ko. Pagluluto ako. Tapos pagbabawalan ako na gawin yung gusto kong gawin. Ano ba talaga? Nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit? Dahil nag-sex tayo? Nag-sex lang tayo. Ano akala mo? Shota na tayo? Ganon? Teka, ano bang problema mo? Ikaw ang gago. Ikaw ang problema ko. Pilit mo sinasalaksak yung sarili mo sa buhay ko. Hindi naman kita kailangan. Hindi pala ako kailangan. Sige, bahala ka sa buhay mo. Luto ka dyan ng swangit mong adobo. Pakalasing ka dyan. Bungo. Dugo. Demonyo. Okay. Tapos na yung exam na yan. Alam mo, Mara, kung ako lang gusto ko talaga sanang i-extend ang recovery period mo. Pero kailangan ka na daw talaga ni Blanco doon sa kaso ni Cordero. Teka. Wala akong matandaan pumayag na ako doon. I'm sorry. Wala na yan sa jurisdiction ko. Na-approve na yan sa itaas. Yung partner request ni Blanco. So, if you have a problem with that, I suggest you talk to your superior. And that's Blanco.
mag-isa. Natutulog ka na. Cheers, mahal. Ako. Kakasal lang namin nung una siya ma-diagnose ng breast cancer. Pero hindi naman ako naniniwala sa langit o impyerno eh. Kasi nasa tao naman yun kung gusto niya maging langit o impyerno yung buhay niya. Pero ako, pakiramdam ko, parang bumubuhay ko. Pinaparusahan ako ng impyerno. Pinaparusahan ako ng kung man yung nasa taas. Pumatay siya dahil ayaw niya magpa-chemotherapy. Wala pa kaming 2 taon na kasal. Namatay siya dahil pinili na mamatay. Wala siya ng pag-asa. Wala siya nagganang mabuhay. Ikaw muna yun, parang patay ka na rin. Alam mo, minsan, mahirap mabuhay nang wala ng dahilan para mabuhay. Okay. Namatay yung asawa at anak mo. Ako rin naman Namatay rin ako. Pero nakikita mo ba ako nagpapadalos-dalos? Nakikita mo ba akong iniimbita ng kamatayan? Ang pag-iimbita sa kamatayan, ang pinakamalaking insulto sa mga namatay. Kaya ako, ayoko mamatay. Gagawin ko lahat para mabuhay. Hindi porket nawalan ka, tatapon mo na yung buhay mo. Umanap ka ng rason para mabuhay. Alam mo, pwede naman akong umanap ng dahilan. Pero mas mahalaga ngayon na maimbestigahan natin ang kaso ni Pablo Cordero. So ano, saan natin sisimulan ng pag-imbestiga? Antayin muna natin magkwento ang mga kay ni Pablo. Dito niyo po siya tinamaan. Up dito, up dito, up dito. Ngunit hindi siya natumba. Pero itong tamang to, dito siya namatay dahil malinis ang tama. Iba na ang kulay ng puso niya. Kilala niyo ba yung certificados? Mahal na droga Nakala ko nakakaalam yun. Marami na akong na-autopsy ng mga adik sa certificados. Ito na ang pinakamatindi. Paano naman ako nangyari yan? Mahal yung droga na yun. Tsaka, imposibleng mahanap na daw yun. Hindi ko nga alam pero ito na ang mas kakaiba dyan. Nakita ko yan, ganyan yan. Umuha ko ganyan Asedia. Ano ibig sabihin yan? Latin yan. Ibig sabihin yan slot or katamaran. Yun ba isa sa 7 deadly sins? Uy! Ano ba? Ano nangyari? Nawalan ka ng malay. Ayos ka na ba? Masakit pa ba ulo mo? Kaya ba tumayo? Medyo nahilo lang ako. Sa sobrang tapang ng gamot ng formaldehyde. Sige. Kaya ako. Huwag siya ngayon. Ganito lang, Dok. Medyo may inapat ang kasama ko kasi kakalabas na ng ospital. Hindi kami makakapagtagal dito. Padala mo na kami ng autopsy report. Sige ba? Kanana pa. Well, ito. Apparently, tumodel si Vicente Paladon si Pablo Cordero. Mabait na boyfriend at magaling na guro. Galing siya sa Antipolo, tapos pumunta siya dito sa Maynila para magturo.
Bakit? May kamag-anak siya dito? Eh, wala eh. Girlfriend lang meron, pero yung pinatay niya. Alam mo, magaling tong sculptor at painter eh. Sa katotohanan nga yan, tuwing Sabado at Linggo, matuturo siya mga batang kanya ng pagpapinta. Alam mo, sayang. Kaya niya lahat. Mag-addict, kamira ng droga. Malakas talaga makasalpik yung 7 pecados. Kaya nag-amok si Gago eh. Alam mo, ay naman kasi sa report. Wala lang siyentipikados na ito. Ubus na. Nung sumikat yan dito sa Pilipinas, yung mga 2 dekada na nakakaraan. Ang tanong natin ang di malaman naman kung bakit naubos. Mahal kasi yan, hindi lang tao na yung nakakabili niya. Ang susal yung droga na yun eh. Kasi kakaiba yung tama na talaga. Kung ganun nga, anong tinitira niya itong si Pablo? Feeling ko, baking certificados niya kasi yung ulit imposible yun. Yung isang bagsakan nun. May nakita sa email and text niya eh. May kausap siyang tao. Kirat. Tama. Kirat. Kirat yung pangalan nun. Kung siya tayo. Nagbuhay pa pala si Kirat. So, kilala mo yung Kirat? Hindi siya kalala personal. Pero yung humawak ng kaso niya, kilala ko. Kaya kalat yung tawag sa kanya kasi may tama yung mata niya. Pero based kasi dun sa text na Cordero eh. Yan yung supplier niya, yung Kirat eh. Ano yan, preso? Parang kailan lang, late-late niyo pa, ano? Oo nga eh. Bilis ng panahon. Alam mo, Juan, ang ganda ng gabi na. Perfect na perfect ang gabi. Sayang lang natin hindi tutuan lahat ng ito. Ano sabi? Hindi totoo ang lahat ng ito, Mami. Gising. Sino yan? Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Sino ka? Ako, isang bahagi ng kahapon. Parte ng madilim mong kahapon. Kilala mo ako. Ipakita mo yung mukha mo. Lagi kang nagpapanggap na inosente ka at walang alam. Inililihim mo sa mga taong nasa paligid mo kung sino ka. Kaya naman napapahamak sila dahil sa kasinungalingan mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sino ka ba talaga? Kilala kita. Pero ang
kasama mong lalaki, wala siyang kaalam-alam kung sino at ano ka talaga. Si Blanco? Mamamatay siya ng dahil sa'yo. Dahil ikaw, Mara Moneda, ay isang salot, isang sakit, isang pagkakamali. Lahat ng nasa paligid mo ay namamatay dahil sa kagaguhan mo. Kagaya ng asawa mo si Vince at anak na si Angel. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na sila. Hindi na tayo! Sino ka ba talaga? Bakit ano ang pangalan nila? Lahat mamamatay dahil sa'yo! Alam mo, Vince, kasalanan mo to eh. Ikaw dapat ang kasama kong umiinom ngayon. Blanco? Abel? Abel? Kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nawala? Ha? Saan ka nagpunta? Sandali lang. Pwedeng isa-isa lang ang tanong. Kamusta ka? Ano nangyari sa'yo? Tapos yung nangyari sa Mario Unan, umuwi muna ako. Gusto ko makalimot. Maraming masasakit na alaala ang bahay na yun. Lahat naman tayo gusto makalimutan na nangyari sa Santa Roja eh. Pasensya ka na. Nung mga bata pa tayo, sabi ko, hindi kita iiwan. Pero wala ako sa tabi mo nang namatay yung asawa at anak ko. Paano mo nalaman nangyari sa pamilya ko? Madaling malaman ng isang bagay kapag ginusto natin. May mas mahalaga akong pakay, Mara. Nagbalik mo siya. Paparusahan niya tayong lahat. Hindi pwede yun. Padre sa ligyan ng tao niya sa sarili niya. At paghihiganti ang dala niya. Abel, patay na siya. Nakatanggap ka ba ng red envelope? Nakita ko yan, ganyan yan. Asedia. Lating yan. Ibig sabihin yan, katamaran. Yun bang isa sa 7 delicacies? Oo. Siya at tanging siya lang ang gumagawa nun. Ginamit ng halip mo na pare na yun si Pablo
Para ipadala sa akin yung pulang sulat? Para ipaalala niya sa akin yung kasalanan ko? Hindi. Patay na siya. Mukhang magkikita-kita na naman tayo ni Father, ah. Hindi pwede mangyari yun, Abel. Dahil hindi ko hahayaang mangyari yun. Kaya magtulungan tayo. Tulungan mo ako na. Abel?